Diyaan, kasi merong mga pangalan talaga na tutugma yung bilang doon sa mga pangalan nitong mga nakasama ng dating Pangulong Duterte. Si Bongo, oh, sama din yun. At eto si Bongo, second batch. Mga ano na yun, ang sabi next year na daw po. Sometime in first quarter ng next year. Baka January or February. At pero si Bato, eto na ho talaga, mga kababayan. Wala nang atrasan daw ho. Sabi ni dating Senador Antonio Trillanes. At eto ho may sinasabi ang dating senador dito, mga bossing. Ano po iyon? O, pakinggan nyo ho. Wala siyang planong lumabas. Hindi na daw talaga magpapakita si Batu. Ano po? Wala daw planong lumabas, mga boss J. Pamo, sir, si Batu de la Rosa. Pero dating senador, nasaan po ba? No? Si Batu de la Rosa. Ang impormasyon natin ay nasa Davao City siya. Nasa Davao City. Ako, naniniwala ako kung bakit nag-stay sa Davao City si Bato de la Rosa. Kasi ano siya mas madaming haharang para sa kanya dyan eh. Hindi kagaya nung kunyari lalabas siya ng bansa, pupunta sa kung saan man bansa. Baka mas madali pa siyang madampot ng ano dun eh, ng Interpol eh. 'Di ba? Mas madaling madampot si Bato de la Rosa sa labas ng bansa kung tatakas yan, mga bossing. Pero doon po sa Davao, alam naman natin, balwarte ho nila yan. At alam din natin kung gaano kahit papaano tumagal ng pagtatago. Etong si Buloyski. Baka nga iniisip ko nandoon sa sa lugar ni Buloyski yan si Bato de la Rosa Sabi ni AJ Pads, tagal na nidigong sa ibang bansa. Wala pang package sa pinapadala dito sa Pilipinas. Uy, umasa ka pa. No? Ano yun? OFW package. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, yabang-yabang magsalita ni Bato, pero duwag naman pala. Huwag niyong ginaganyan. Ang sabi nung kanyang abogado, alam niyo kung ano? Ang sabi ni Atty. Torion, ginagawa lang daw pong hindi available ni Bato de la Rosa ang kanyang sarili. Pero hindi daw po nagtatago si Bato de la Rosa. Yun. Di ba? Ibang klase. Ginamit din ho yan Ginamit din ho ni Atty. Torion yan, mga bossing, dun kay Buloyski dati. Hindi po nagtatago ang aking kliyente. Hindi po nagtatago si Pastor. No? Ginagawa niya lang hindi available yung kanyang sarili. Ayun. Pagkatapos ng mga ilang araw, ilang linggo, sa kote, ayun. Pasok sa oblo. Sasama daw si Trillanes sa pag-aresto kay Pebbles. Yun yung sinabi niya No? May paninindigan yan, mga bossing. Kapag sinabi niya, pag inimbita siya, tara, sama ako. Ako magpoposa sa iyo. Mapapasigaw si Bato de la Rosa. Bakit ko pa kasi sinabi yung Mick Madi? Eto, sineryoso tuloy. Di ba? Pakinggan pa natin si dating senador Nagtatago, wala siyang planong lumabas. Ang kung dito is may precedence na pagka hindi ka pumapasok for a certain period of time, just like what happened to isa pa yan na problema natin. Sabi ni RJ Boisier, ang Davao taguan ng kriminal at bagsakan ng ipinagbabawal na gamot. Meron pa nga, dadagdag ko pa ba yun? Sasakit na naman ulo ng mga taga Davao. Kung maalala nyo, ang may sabi nila, meron daw pagawaan ng birth certificate. Libo-libo daw yung ginagawang mga birth certificate para doon sa mga Chinese. Delikado ho yun, mga boss. Delikado yung gagawa ka ng peking birth certificate ng mga dayuhan. Bakit to? Syempre magagawa na nila lahat yan. Makakabili na sila ng mga lupain. Kung naalala nyo, may naratibo ang China na ang sinasabi nila, noong mga unang panahon, noong mga ninuno nila, yung Palawan daw po ay kanila. Naalala nyo yun? May naging ganong naratibo Lumabas po sa mga balita yun, mga kababayan. Nung unang panahon, ang Palawan ay sa amin. Ganyan. Yung pala, may naging balita din mga kababayan. Reyno, shout out sa iyo. May naging balita din mga bossing.
na yung mga Chino bumibili ng malalaking piraso o malalaking bahagi ng lupa doon sa Palawan. Kapag ka ganun, no, mga bossing, siyempre kapag ka nabili na nila yun, magiging kanila na. Ang gagawin nila, haharangan lang nila yung dulo ng Palawan. Akin na, kung puro sila na ho yung nakabili doon, ano pa magagawa ng Pilipino? Pag tayo pupunta doon, wala, hindi. China na to. Tingnan nyo, pakitaan tayo ng mga pinagbilan. Wala na. Di ba? Mga bossing, yun yung delikado ho diyan sa mga ginagawang pamemeki po ng mga ng mga birth certificate. At laganap daw ho yan sa Davao, mga boss. Sabi ni Teresita, Sobremisana, no? Dapat di napasweldo si Pancher Tobats kung hindi na pumapasok sa Senado. Sayang, taxpayers' money. Kaso, sabi po ng mga senador, hindi daw po applicable yun yung no work, no pay kay Bato de la Rosa At yan din po ang hinihimutok ng mamamayang Pilipino. Nagpapasweldo tayo, kinakaltas sa aming mga pera, sa aming mga sweldo para pasweldoin si Bato de la Rosa. Tapos eto, walang ginagawa. Tago lang ng tago. Si Ramon ng dami, ng daming nabiling lupa sa Palawan. Totoo yan. Sabi ni Axel Roses. Si Ramon, ang daming nabiling lupa sa Palawan. Totoo yan. Senator Ping, nung panahon ni GMA, ilalock up yung office mo, i-absorb yung mga empleyado mo ng... Oo, ganun pala. Dapat gawin na kay Bato de la Rosa. Ilang araw na ho. Ngayon ay 4 na ho, mga boss chief amo sir, ng Disyembre. Naku po, 2 pala mga nanganganib. Ang pagdating po ng Kapaskuhan, nanganganib po yung mga sangkot doon sa mga flood control. Mga kababayan. At ito naman, nanganganib po, natanggalan na ng staff si Bato de la Rosa ho, mga bossing, sa kadahilanan ng hindi pumapasok sa kanyang trabaho, sa kanyang pagiging senador. Bakit nga daw hindi pumapasok? Baka daw po matsyempuhan ni General Torre. No? Baka una at huli, baka huling pasok niya na daw ho yun sa Senado, mga kababayan. Di ba, Ma'am Chris Rose? Dito sa Pampanga, halos lahat Chinese na ang may-ari ng mga lupain. Biruin mo na hindi naman dapat sila nakakabili ng mga lupa sa ating bansa. General Torre, makakahuli diyan kay Bato kahit magtago pa siya sa ilalim ng lupa. Ako, naniniwala ako si Torre din ho ang kukuhanin diyan. Baka kaya ho ngayon ang tahimik ni Torre, di ba? Pagkatapos pong magbakasyon ni General Torre, mga kababayan, hanggang ngayon tahimik pa din Hindi pa din nagsasalita. Baka nagko-concentrate para kay Bato de la Rosa. Ay, sandali lang May special shoutout pala, no? Happy birthday pala kay Jessery Santillan. Birthday niya ngayon. Mabuhay ka hanggang gusto mo, no? Jessery Santillan mula kay Ma'am Minra Tupas Santillan na iyong ina. Ayan, happy birthday, no? Munti ko na makalimutan. Anyway, tingin ko si Bato ang aaresto din diyan pang-apat na star ni General Torre. Unang star si dating Pangulong Duterte. Sumunod na star, unang star si Buloyski. Sumunod na star si dating Pangulong Duterte. Pangatlong star, Mark, wala nang nahuli Hindi, yung boxing, pinatiklop si Baste Duterte. Yun yung pangatlong star ni General Torre. Pang-apat dito, sino? Ayan na. Baka Bato de la Rosa na. Di ba? Pakinggan natin kung ano daw po ang gagawin sa opisina ni Bato de la Rosa at doon sa kanyang mga staff ho. Nung panahon ni GMA, ilalock up yung office mo, i-absorb yung mga empleyado mo ng Senate Secretary, pero kukuhanin, no? Pero hindi ka na makaka-function. Aray. Dapat nga ginagawa na ngayon yun kasi higit na po sa 22 araw na hindi pumapasok at hindi man lang po ipinapaalam kung nasaan si Bato de la Rosa at kung ano ang dahilan. Tayo po ang mga boss niyan, mga bossing. Bakit tayo ang nagpapasweldo sa mga yan? Tapos hindi natin alam kung nasan ba yung mga empleyado ko.
Bakit gano'n? Oh, papayag po ba yung mga, papayag po ba yung mga amo na pinapasweldo nila yung trabahador nila, tapos a-absent, hindi ipapaalam kung nasaan? Eh, hindi, siyempre, 'di ba? Kaya nga ho sabi ko, ilang araw na, higit 22 araw na, naliban o walang ginagawa si Bato de la Rosa. Sana all daw, sabi ni Jason Maro, sana all may sweldo kahit walang pasok. 'Di po ba? Oh, And by 2028, by a mere resolution ng Senado, pwede na siyang tanggalin para 13 na yung pipiliin sa 2028 bakit hindi pa ngayon? Total mukhang ano na, sir. Dating senador. Mukhang wala ng pag-asang lumabas si Bato de la Rosa. Miss ko ikaw, yun na yung sinabi mo, eh, di ba? No work, no pay. Ano, pasarap? Sabi ni Romualdo Anastasio. Sabi ni Ma'am Princess Paris, akala ko sa movie lang yun, no. Paggagawa ng birth certificate at passport. Naku, hindi totoo ho yun. Sinasabi ho yun. Lalo na nung kasagsagan po nung Alice Guo. elections, 13 senators na. So wala. Wala naging value yung pagkapanalo niya nung Mayo. Hindi na yan magpapakita. Nako. May sinabi siya dito, ikakandado yung yung opisina eh. Nasaan ba yan? To Senator Ping nung panahon ni GMA, na pagka hindi ka pumapasok for a certain period of time, just like what happened to Senator Ping nung panahon ni GMA, ilalock up yung office mo, i-absorb yung mga empleyado mo ng Senate Secretary. Ano daw, ilalak yung office? Ilalock up yung office mo, i-absorb Ilalock up o ikakandado nga naman yung opisina ni Bato de la Rosa. Gawin nyo na. Total, hindi na ho magpapakita yan, mga kababayan. Dahil pag yan pumasok pa sa Senado, malamang ang kapalit niyan ay yung kanyang kalayaan. At rekta na po, malamang, nadadalin yan ni General Torre doon po sa eroplano na susundo sa kanya.